Hala, ano kaya yan? Assalamualaikum. Eto nga, dumating na yung in-order ko sa Shein, yung cleaning tooth. Napabili nga ako nito kasi medyo madilaw at may itim-itim yung gilagid ko. Kaya ito, bumili na lang ako at sinubukan ko. Medyo may kamahalan kasi ang pagpapalinis at pagbunot dito ng ngipin sa Saudi. Kaya ito, sinubukan ko na lang at nag-DIY. Medyo nagulat nga ako ng konti dito kasi nagtalsikan siya. Nakakahiya mang aminin pero may pagka-ignorante tayo. Pagdating talaga sa mga ganitong bagay, medyo nakakahiya talaga tayo. Pero wala tayong magagawa kasi wala tayong pambayad sa dentista. Kaya ito, taste-taste lang muna, mag-DIY muna tayo. Pagkatapos ko nga gamitin yung binili ko, nag-toothbrush na nga rin ako dito. Maya-maya lang kasi may trabaho na ako. Eto nga, pinakita ko pa sa inyo yung gilagid ko. Hindi halata, medyo maitim siya, nakakahiyaman. Finlex ko na sa inyo para alam nyo kung totoo ba talaga ang sinabi ko. Pagkatapos ko nga dito mag-toothbrush, eto, nagilamos naman ako. Opo, bihira lang akong maligo dito. Hindi man sa pagmamayabang, pero kakaiba ang tubig namin dito. Kapag mainit ang panahon, mainit din ang tubig. Kapag malamig ang panahon, malamig din ang tubig. Kaya hindi ko talaga alam kung anong oras ako pwedeng maligo ng hindi mainit at hindi malamig ang tubig. Yung tama lang ba? Yung maligam-gaman lang? Kaya madalas talaga dito, hot-bath lang ang ginagawa ko. Bihira lang talaga ako maligo. Okay lang yan, hindi lang naman din ako ang bihira maligo, pati yung amo ko. Minsan nga, spray-spray lang sa buhok. At eto nga, nagawa na nga ako ng almusal ko. At eto, habang gumagawa ako ng almusal ko, nakatingin sa akin yung pusa ni madam. Para bang may CCTV siyang inilagay, tinitignan kung anong ginagawa ko. Ganon ang nararamdaman ko ngayon. At pagkatapos ko nga silipin yung pusa at naluto yung itlog, eto nga, nagkakape na nga ako kasi mag-aalmusal na ako. Pagkatapos ko nga magtimpla ng kape, eto, gumagawa na ako ng tinapay ko. Pubos nga lang yung tinapay ko, naglagay na rin ako ng pesto dito. At pagkatapos ko nga nilagyan ng pesto, eto, ilalagay ko naman yung itlog. Tinipid ko nga yung itlog dito kasi hanggang mamaya pa to. At naglagay nga ako nitong sauce na to, di ko na alam kung anong pangalan nito. Kayo na lang magbasa, mag-adjust naman kayo paminsan-minsan. Ayan, nilagyan ko nga lang ng konti kasi hindi ko alam kung magugustuhan ko talaga siya. Actually, itong pagkain na to, nakikita ko lang sa mga alaga ko. At nung natikman ko nga, medyo masarap talaga siya. Hindi ko nga talaga akalain na magugustuhan ko siya. At dahil nagustuhan ko nga siya, mukhang uulitin ko ng ilang beses to. Hindi naman halatang nasarapan ako, no? Kasi may patangu-tangu pa. Eto nga, pinakita ko pa sa inyo yung butas. Pero okay lang yan. Madudurog din yan mamaya kapag nasa tiyan ko na. Medyo nga matagal akong kumain dito. Ganyan talaga ako kumain. Nilalasap ko lahat ng pagkain. Kasi ayaw kong sayangin yung pagkakataong nakakain ako ng masarap ngayong araw na to. Para kasi sa akin, blessing na makakain ng masarap sa araw na to. Yung nga lang gumising ka sa umaga, blessing na. Paano pa kaya kung makakain ka ng masarap na bago lang sa panlasa mo? Pagkatapos ko nga kumain, nagsimula na nga ako magtrabaho at baka magyaw-yaw na si madam. Baka sabihin niya, syura-syura, yala-yala. Hindi man marunong magreklamo amo ko, pero alam ko kung paano siya nagtatampo at nagagalit. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko talagang magtampo siya at magalit. Medyo magulo nga ngayon ang bahay namin kasi nagliligpit na si madam, tapos na kasi ang pasukan. At ilang buwan na lang din, lilipat na kami. Kaya talagang lahat ng gamit ni madam, nililigpit na niya. Pagkatapos ko nga magligpit dito, nilinis ko naman yung kwarto ng anak niya. Medyo magulo siya ngayon kasi ilang araw kong di naglinis, pero okay lang yan kasi madali lang naman linisin to. Hindi naman siya ganun kakalat at di rin siya ganun kaalikabok. Talagang nagkataon lang na hindi ko siya nalinisan ngayon kasi sobrang dami ng ginagawa ko. Dito talaga sa abroad, kailangan mabilis kang kumilos kasi oras ang pinag-uusapan dito. Kailangan nating maging mabilis kasi baka magalit si madam. Ito nga, habang naglilinis ako ng kwarto ng alaga ko, nakakita ko ng eroplano. Excited na tuloy ako umuwi. At habang iniisip ko nga yung pag-uwi ko dito, naisip ko wala nga pala akong ipon. Hay, naku, uuwi tayo walang pera nito. At ito nga, bumalik na nga ako sa paglilinis at baka magalit na si madam at makita pa ako at mabulyawan. At baka masabihan ng yala. Kidding aside, hindi talaga ganyan yung amo ko at baka marinig niya at makita niya tong video ko. Ay, naku, mapapagalitan talaga ako nun. Ito nga, naglilinis na talaga ako. Sipag-sipagan tayo. Malapit na kasi yung sweldo. Kailangan natin magsipag. Ako lang ba? Kapag malapit na yung sweldo, doon tayo nagsisipag. Pero kapag malayo pa ang sweldo, bagal-bagalan tayo. Ganun talaga dito sa abroad. Diskarte lang para makapagpahinga. Minsan kailangan din natin magpahinga at magbagal-bagal, no? Hindi naman tayo pamamanahan ng mga yan. Pero hindi rin dapat tayo magpakatamad-tamad ng husto kasi pinapasweldo tayo. Tamang pahinga lang ba? Hindi naman sa nagpapaliwanag ako. Pero minsan talaga kapag tinatamad ako, binabagalan ko. Dahil lang yun para makapagpahinga ako. Hindi dahil sa tamad akong tao, ha? Talagang gusto ko lang magpahinga. At yun nga lang yung naisip kong paraan. At ito nga, habang naglilinis ako, natanaw ko dito sa bintana, may ipo-ipo. Medyo kinabahan nga ako ng konti dito, pero sabi ng alaga ko, normal na daw sa kanila yan. At hindi naman daw yung pinaka-worst. May pinaka-worst pa daw talaga dyan. Mahina lang daw talaga yan. At yun nga lang, sabi ng alaga ko, medyo mahirap daw bumiyahe kapag may ganyang sitwasyon. Pero safe naman daw yan. Hindi naman daw dapat talaga natin pag-alalahanan yan. Tuwang-tuwa lang talaga ako dito nung nakita ko to. Kaya nung nakita ko to, tinawag ko talaga yung alaga ko. At sabi niya, first time mo ba makakita niyan?
Para sa akin, first time talaga to. Pero hindi rin naman ako natatakot, natutuwa lang talaga ako. At pagkatapos ko nga dito, bumalik na ako sa paglilinis. Hindi ko man napakita sa inyong pagbalik ko sa paglilinis, pero tinapos ko talaga yung trabaho ko. At nung natapos nga ako magtrabaho, eto nga, pinagpatuloy ko yung dinodrawing ko. Ito kasi yung pampalipas oras ko habang nag-aantay ako kung ano yung utos sa akin ng amo ko. Pero so far, wala po talaga siyang inuutos sa akin ngayon, kaya tinatapos ko na rin yung pagdodrawing ko. Medyo excited na nga ako matapos to kasi meron pa ako ulit kukulayan at idodrawing. Ito kasing dinodrawing ko, ilalagay ko sa kwarto ko, yung bago kong kwarto, dun sa bagong pinapagawa ng amo ko. Medyo excited na nga talaga din ako lumipat kasi medyo masigip tong kwarto ko at talagang gusto kong ayusan yung kwarto ko para naman magkaroon ako ng motivation sa buhay maliban sa mga anak ko at sa pamilya ko. Eto nga, pinakita ko na nga sa inyo yung dinodrawing ko. Hindi ko man alam kung nagagandahan kayo pero para sa akin maganda to. Isa nga ito sa mga nagpapatanggal ng stress sa buhay ko ngayon, ang pagdodrawing. May re-recommend ako nga pala to sa mga katulad kong OFW. Subukan nyo rin mag-drawing at baka may mga talent kayo at nakakatanggal talaga to ng stress at hindi ako nagbibiro. Try nyo rin. Nung dumating kasi ako dito, marami akong nararamdaman katulad ng anxiety, stress at depression, pati ang pagiging malungkot at namimiss kong buong pamilya ko. Kaya ito talagang ginawa kong paraan para mabawasan yung lungkot ko sa buhay ko. Hindi yung naghahanap ako ng kung sino-sinong lalaki, kung sino-sinong itik dyan. Ay, eme, joke lang po yun. O hanggang dito na lang po ako kasi marami na ako nakakwento. Masalama!